Apela ni Tourism Secretary Wanda Teo kay Vice President Leni Robredo at sa media, maghinay-hinay raw sa pagsasalita hinggil sa mapatayan sa gitna ng kampanya kontra droga ng gobyerno. Nahihirapan daw kasi silang ibenta ang Pilipinas sa mga turista. Samantala, nanawagan si dating Pangulong Noynoy Aquino sa mga kongresista na wag lang idaan sa numero ang ikinakasang impeachment complaint laban kay Vice President Robredo. Si dating Pangulong Erap Estrada naman, hindi raw sang-ayon na ipa-impeach sina Pangulong Duterte pati na si Vice Presidente Robredo. May report si Tina Panganiban Perez. Veteranong travel and tour operator sa Davao City bago itinalagang Tourism Secretary si Wanda Teo. Pero mismong siya, aminadong hirap ngayong ibenta ang Pilipinas sa mga banyagang turista. At ang kanyang sinisisi. I have a great respect for VP Leni. Philippines is now becoming a destination, an alternate destination in Asia and the Europe. Yung mga statement na gano'n, it really nahihirapan kaming isel ang Philippines. Ang pinupunto ni Teo, nakasisira raw sa imahe ng Pilipinas ang pagtuligsa ni Vice President Leni Robredo sa mga patayan sa gitna ng kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Pati ang media, pinangaralan ni Teo. This not only refer to Leni, VP Leni, but also to the media to please medyo tone down natin yung extrajudicial killing because I'm always asked whenever I go, even in Asia and Europe, totoo ba ito? And I would say it's safe in the Philippines. Kahapon lang binanatan ni PAGCOR Chairperson Andrea Domingo si Robredo sa harap ng mga foreign investors sa ASEAN Gaming Summit sa Pasay City. Tingin daw niya, apurado ang Vice-Presidente na palitan si Pangulong Duterte. Nasa Camarines Sur ngayong araw si Vice President Robredo para sa paglulunsad ng programang pangkabuhayan sa mga biktima ng bagyong Nina at pagpapasinayan ng isang tulay. Pero tumanggi siya magpaunlak ng panayam. Samantala, nagsalita na rin si dating Pangulong Noynoy Aquino tungkol sa impeachment complaint laban sa kanyang kapartidong si Robredo. Sana raw wag namang idaan lang sa paramihan ng numero. Sana lalo natin sa mga kinatawan, tandaan natin yung titulo nga kinatawan, kumakatawan ka sa mga mamamayan. Sana yung posisyon na magiging panukala mo, kumakatawan doon sa mga sinasakupan mo. Hawak kasi ng mga kaalyado ni Pangulong Duterte ang mayorya sa Kongreso at kailangan lang ng pag-endorso ng 1/3 ng mga kongresista para ma-impeach si Robredo at litisin ng Senado. May isinampa ring impeachment complaint laban kay Pangulong Duterte sa Kamara. Pero diin ni Aquino, walang kinalaman dito ang Liberal Party. Wala rin daw silang kinalaman sa anumang destabilisasyon na sinasabi ng Malacanang. Kung si dating Pangulong Joseph Estrada naman ang tatanungin, tutol siya sa parehong impeachment complaints laban sa Presidente at Vice-Presidente. Bakit gano'n sila? The Vice President and the President are just newly elected official. And why don't they give a chance for them to serve the people? Why disturb the progress of the country? Giit naman ni House Speaker Pantaleon Alvarez, hindi paghihiganti ang ikinakasang impeachment complaint laban kay Robredo. Tignan nyo ito objectively. Panoorin nyo yung video na inilabas niya doon sa United Nations. As a Filipino, are you not, don't you feel offended doon sa ginawa niya? Siniraan niya yung bansa. Sa programang News to Go, itinanggi naman ni Attorney Oliver Lozano na may kinalaman ng mga Marcos sa pagbalangkas niya ng impeachment complaint laban kay Robredo. Si Lozano kasi ay taga-suporta ng mga Marcos at siyang chairman ng Marcos Loyalists Incorporated. Doon sa galit sa akin o galit kay Marcos, sasabihin na itong pag-file ng complaint ay upang mabigyan ng benefit si Bongbong Marcos. Pero ang totoo, hindi. Dahil yung protest ni Bongbong, exclusive control and jurisdiction of the Supreme Court. Bukod sa ikinakasang impeachment complaint, balak din ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC na patanggalan ng lisensya bilang abogado si Robredo.
dahil daw ito sa hindi paghingi ng paumanhin ni Robredo sa kanyang pagpuna sa kampanya kontra droga sa video message na ipinadala niya sa United Nations. Nauna nang sinabi ng tagapagsalita ni Robredo na walang mali sa pagpunto ni Robredo sa mga sumbong na natatanggap ng kanyang opisina mula sa taong bayan. Tina Panganiban Perez, GMA News.